Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang ating latest update ngayong araw, September 10, 2023. Patuloy nga pong umiiral sa ating bansa ang habagat at yung ating minomonitor na low pressure area dito nga po sa may eastern section po yan ng Taiwan. Ito po ay isa sa nagiging main factor sa ngayon na paghatak sa habagat at asahan po natin may mga pulong-pulong pag-ulan dito sa may Northern Luzon at extreme Northern Luzon. May mga isolated rain shower naman sa may parte ng Polillo Island, Metro Manila, asahan natin yung thunderstorm. Malinsangan nga po sa tanghali hanggang alas 3 ng hapon, pero may mga posibleng pag-ulan po tayo pagdating po ng alas 4 ng hapon hanggang gabi po yan. Asahan din po natin magkakaroon ng mga posibleng pag-ulan dito sa may parte ng Roja City, Cebu City, at maging dito nga po sa may parte ng Mindanao. At patuloy pa rin naman po magiging maayos at maganda ang lagay ng ating panahon. Asahan na lamang po natin palagi na meron tayong mga pag-ulan o isolated rain shower pagdating po ng hapon at ng gabi. Ito naman pong low pressure area na to na minomonitor natin, mababang po sa ngayon ang tsansa niya na maging isang bagyo. Posible nga as low pressure area, bababa pa po yan at didikit dito sa may parte ng extreme Northern Luzon. At asahan nga po natin, itong week na to ay makakaranas na naman po tayo ng mga pag-ulan at meron po tayong isang posibleng bagyo na papasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Ayon po yan sa advanced prediction ng European Center. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito po sa advanced weather forecast ng European Center, ito nga po yung low pressure area na ating minomonitor at ito nga po ay posibleng bababa pa ng bahagya. Medyo magtatagal itong low pressure area na to, 2 to 3 days posibleng nga pong ma-maintain nito yung kanyang as low pressure area at hatakin po niya na yung habagat na magdudulot nga po ng pag-ulan sa ating bansa. Lalong-lalo na po ang western section ng ating bansa. Kung mapapansin nga po natin, mas mararanasan natin yung mga pag-ulan pagdating po yan ng hapon at ng gabi at madaling araw may mga pag-ulan din po tayo. Pero sa umaga naman po at sa tanghali, asahan po natin na magiging maayos ang lagay ng ating panahon. At magkakaroon din po ng sama ng panahon dito sa may parte ng China at tutulak nga po niya na yung habagat. Kaya patuloy po tayong makakaranas ng mga posibleng pag-ulan at magkakaroon din nga po tayo ng low pressure area na papasok sa ating Philippine Area of Responsibility at ito nga po yung posibleng bagyo na papasok po sa ating Philippine Area of Responsibility. By September 18, dito mapapansin natin isa na po siyang ganap na bagyo at nakapasok na yan ng ating Philippine Area of Responsibility. At pagdating naman po ng September 19, kung nasan nga po yung pwesto ng low pressure area natin na minomonitor ngayon, dun din po yung pwesto nitong nasabing posibleng bagyo. At kung mapapansin natin, ang posibleng magiging direksyon niyan, posible nga po sa may Taiwan or posible nga po dito ulit sa may parte ng extreme Northern Luzon. Kung mapapansin nga po natin yung hangin, ito nga po yung easterlies o yung mainit na hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko. Ito po yung imomonitor natin kung ano nga ba yung kanyang posibleng magiging senaryo. Again, inuulit po natin, since malayo pa itong ating advanced prediction ng advanced weather forecast, malaki pa rin po ang posibilidad na magbago po yan. Kaya manatili po tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin kung ano pa nga ba yung magiging posibleng senaryo nito dahil posible nga po umabot ito sa typhoon category. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.